Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers. Pag-uusapan na natin tungkol dito sa kakao. Ito. Ang kakao mga ka-farmers, para sa akin ito ay napakagandang tanim natin sa ating lupain dahil ang kakao ay tinatawag itong golden seeds. Alam nyo ba na sa ngayon ay kaunti ang supply sa merkado nito at napakalaki ang demand sa kakao. Sa ngayon, ang kakao ay umabot na ngayon sa 600 pesos per 2 kilo ang dried beans dito. Ang toasted beans dito ay umabot ng 1,200 ang bawat kilo nito ang toasted. Depende sa pagkaka-toasted mo mga ka-farmers. Kung maganda ang pagkaka-toasted mo. So, ang pinakamahal ngayon ay nasa 1,200 per kilo. So, kung mayroon kang 1 hektar nito, halimbawa may 1,000 puno ka at mag-harvest ka ng 1,000 kilo na toasted beans na sa isang taon at i-times mo yun ng 1,200, may million ka na, may 1,000,000.2 ka na. Ito ay in-explain ko lang sa inyo kung bakit ang tinanim ko dito ay ang pinagtuunan ko ng pansin, nagka-focus ako talaga dito sa kakao. Alam nyo ba na itong kakao ay ang mga chocolate na kinakain natin ay galing dito? At yung juice niya, pagkatapos mong biyakin ang kanyang prutas at ang kanyang juice niya na umaagos, pwede ito gawin nating wine. Napakamahal din ng wine sa market. Pwede gagawa tayo ng tabliya. Mahal din ang tabliya ngayon. Para sa akin lang, ito ang pinakamagandang tanim na para sa ating mga farmers. Ang tamang pamamaraan sa pagtanim nito ay 3 by 3 meters. So, kung 3 by 3 meters ang 1 hectare, ay makakatanim ka na ng 1,200 kakao. So sa 1,200 kakao na maitanim mo, halimbawa, computize lang natin na 1,000 ang makukuha mo sa isang taon. So may kita ka na 1,000,000 sa isang taon. Toasted beans na yon. Kung dried beans ang ibinta mo, may 600,000 a year ka sa isang hektar. At magagamit mo pa ang lupain mo sa pagtanim ng vegetables. So, ganun lang kasimple mga ka-farmers. Simula na tayo mag-intercrop ng niyog. Balak natin dito mag-intercrop tayo ng kape na naman. Kasi ang kape, demand din. Pero para sa akin, ito ang pinakamaganda. Dahil ito ay napakaraming gamit dito. Chocolate, mga facial soap, lotion, chocolate or tabliya, cocoa powder, wine, marami pang iba na paggamitan ito. At napakaganda itong crop na ito, itong prutas na ito. Kaya para sa akin, ito talaga ang the best na fruits. So sa ngayon, may 400 na tayong naitanim. Ito, pakita ko lang saglit sa inyo. Ito, may niyog tayo. Yan. At saka may niyog dito. So maglagay tayo ng isa sa gitna. Niyog ay 5 by 5. 5 meters patungo dito sa kabila, sa isang tanim ang distansya. At dyan patungo sa taas, so 10 meters. Hindi lang natin tinaniman sa gitna kasi may balak pa tayong gamitan dyan. So, ang balak natin dyan, mag-intercrop tayo ng kape dyan. Kung makabili tayo ng seeds ng kape. Ito ang sinasabi kong paghandaan natin ang ating mga susunod na henerasyon dahil ihanda natin sila sa pagdating nila. Dahil balang araw, sa paglipas ng panahon, lilipas din tayo mga new generation farmers. So sila ang paghandaan natin ang next generation farmers.